na para mangyari ang hulang ito, gumawa ang lahat ng mga bagay, pati ang masasamang mga kasangkapan ng demonyo, nagsigawa para tayo mapaalis sa Pilipinas. At pag alis ko sa Pilipinas, na-realize kong ang laki pala ng mundo. Kaya pala sinabi ni Kristo, yumaon kayo, sa lahat ng bansa gumawa kayo ng alagad, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na inyuutos ko sa inyo, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yun ay pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga mangangaral. Salamat sa Diyos, naintindihan ko itong gawa ng Diyos na ito. Napakadakilang paggawa na mangyayari sa inyong lahat, mga kapatid, kung kayo'y makatitiyak na mahal mo ba ang Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, sumusunod ka ba sa utos? Ano ang matitiyak mo pag sumusunod ka sa utos? Basahin natin ang 14:23 ng Juan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya iibigin ang aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Kita mo, Sis Luz, pag minamahal mo pala ang Diyos, tutupad ka sa salita, iibigin ka rin niya. O, kita mo yun, o. Opo. Siya'y iibigin ng aking Ama kung tinutupad niya ang aking salita, sabi ni Kristo. At kami pasa sa kanya, gagawin naming aming tahanan. O biro mong tahanan ka ng ama't ng anak. Pwede ba makisingit si Satanas pagkatahanan ka na ng ama't ng anak? Pwede bang may demonyo na makialam sa'yo pagkatahanan ka na ng ama't ng anak? Kung ang sino man ay umiibig sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita. Siya iibigin ng aking Ama. Kami pasa sa kanya at gagawin namin siyang aming tahanan. Yun ang salita ng Panginoong Hesus. Kung tahanan ka ng Diyos, napakalaking kapalaran na tinatahanan ka ng Diyos, wala nang makakapakialam sa iyo dahil siya'y makapangyarihan sa lahat. Kapatid, gusto niyong mabuhay ng 80 taon, 75 taon na wala kayong iniisip na may dadating na masama, walang mangyayaring masama, akapahamakan sa inyo, siguraduhin lang nating mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang kanyang kautusan. Sumusunod tayo. Kahit may trabaho, kahit medyo masakit ang ulo, dumadalo ka sa pagkakatipon, hirap ka, ay nag-aabuloy ka, tumutulong sa gawain. Kahit na medyo masakit ang ulo, masakit ang ngipin, hindi dahilan yon para absent ka. Gusto mong makasunod sa utos. Yun ang paraan para mapatunayan mong mahal mo ang Diyos eh. O kahit yung kapatid merong nagawang pagkukulang sa'yo, hindi mo siya itatakwil. Mahal mo pa rin siya bilang kapatid. Pagka ganun ang ating magiging pananaw sa iglesia, mga kapatid, walang insurance na makakapangibabaw pa higit pa rito. Ito ang insurance, ito ang assurance na walang kapareho na mabuhay ka man ng MCGI, walang iba. Mo sa mundo. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagi lang. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yung palang umiibig sa Diyos,
lahat ng bagay lahat ng bagay ang mangyayari kaysa ikabubuti mo. Tapos sa wakas, ang mangyayari pala sa umiibig sa Diyos, tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ang wakas kaharian ng Diyos Di ba, nakita mo, Sis Luz? Opo. Pagkatapos na maingatan ka sa buong buhay mo, na lahat ng pangyayaring mangyayari kay ginagawa ng kaaway, kay ginagawa ng Diyos, kay ginagawa ng anghel, kay ginagawa ng tao, lahat ng yan ay magkakalakip na gumawa para sa ikabubuti mo. Ang wakas pa pala nun, kung ikaw ay umiibig sa Diyos, gagawin kang tagapagmana ng kahariang inihanda niya sa nagsisiibig sa Kanya. Nakita mo, Sis Luz? Opo, amen. Nakita po namin. Napakaganda po ng wakas. Ngayon, ano ang dapat maging pagtitiwala ng mga lingkod ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kung may dumarating na tila masamang bagay? Hindi kasi masama kasi lahat ng bagay ikabubuti, di walang masama. Pero kung minsan meron dumarating na parang tila masamang bagay sa buhay, parang nga yung dinimanda ako, wala naman po akong kasalanan, mga kapatid. Hindi ko po re-rapin yung bading na si Puto, mabahong hininga na nakakadiri naman Ni-rape ko raw siya 2 beses pa raw. No? Hindi po totoo yun, mga kapatid. Sa harap ng Panginoon Diyos at sa harap ninyong lahat, sinasabi ko hindi po totoo yan. Inimbento lang yan ng mga kaaway. Tunayang hindi po totoo yan, yung petsa inilagay nila, nagkamali pa nga sila yung petsa na yun, nandun ako sa lipa. Nung una ko raw siyang ni-rape, nasa lipa ako noon, nasa biyahe po ako, 3:00 ng hapon daw, ni-rape ko siya. Papunta kami ng lipa noon dahil may Bible exposition. Meron pa nga tayong permit ng mayor, meron pa tayong video, nakalagay pa ron, May 17. Ayan, maliwanag. May 17, nasa Lipa City ako. Paano kung mangre-rape, nandun ako sa Lipa, apalit ko raw siya ni rape sa kwarto ko. Tapos nung June 8 naman, na pangalawang beses daw na ni-rape siya, meron naman tayong ebidensya na wala naman siya sa apalit. May kasama pa siya noon Ang kasama niya si kapatid na Oni Santiago, taga Bataan. Si Oni, ano pangalan ni Oni? Villanueva po. Oni Villanueva. Oni Villanueva. Kasama niya, pumunta sila sa SM. Meron pa akong hawak na resibo, ayun, nakuha namin, na noong 8, ang pechay, June 8, 2001, nandun sila, eto resibo na bumili siya, Daniel Beridiano, bumili siya ng gamit sa computer. Ang kasama niya si Kaoni Villanueva. Kaya hindi rin totoo na pangalawang beses ni-rape ko siya. Invento lang yan ng Iglesia ni Manalo. At kung totoo yan, bakit 2001 pa pala yan? Nag-file ka ng demanda 2006. 2006 na. 5 taon na nakakalipas. Nung itiwalag natin siya rito, sinalo siya ng Iglesia ni Manalo, doon siya nag-file ng demanda. Pero nung itiniwalag natin siya, nakikiusap pa siya, makabalik siya, nagsumulat pa sa akin. Kaya lang sa dami ng mga winalangya, minules siyang mga kapatid na lalaki doon sa ADSIT ba yun, Brad Mel? Opo, sa ADSIT po yun, kapatid na Elina, halos 20 mga kasamahan po niya ang talagang pinagsamantalahan po niya. 20 sa mga lalaki ron, pinagsamantalahan itong batid na MCGI, ito. walang iba. Na talagang pinupuwersang halayin. Nung matuklasan ko yun, tiniwalag natin siya. Nung tiwalag natin siya, pumunta siya sa Iglesia ni Manalo. Ayun ang nangyari ngayon. Ginamit siya ni Manalo para yung ginagawa niya sa mga kasamahan natin, sa akin niya ibintang. Hindi totoo. Pero kaya pala nangyari lahat yan para maalis ako sa Pilipinas at makagawa ako ng kalooban ng Diyos na gusto siguro ng Diyos na gawin ko
na makarating ako sa iba-ibang bansa para ipangaral ang aral na ating nasumpungan at naswertihan sa Pilipinas. Kaya tamang-tama yung sinasabi sa Biblia. Pero ano ang dapat nating maging pagtitiwala, mga kapatid? Kung may dumadating na ganun, akala ko nung dumating sa buhay ko yon, wala naman ako kung ginawang masama sa mga taong ito. Puro kabutihan ang ginawa ko sa mga taong ito. Ba't ganito ako? May mga gabi hindi ako makatulog, mga kapatid, dahil doon sa mga pangyayari na yon. May mga hating gabi na ako'y parang nawawalan ako ng pag-asa kasi nahihirapan din po kami ng dala-dala maleta, biyahe rito, biyahe ron. Kung kailan ako matanda, magsi-senior citizen na po ako noon 59 years old na ako noon. Nabiyahe kami ng biyahe, dala-dala yung maleta, hatak-hatak yung mga bata, yung aking apo na sumama sa akin, na parang nagpapalakas ng loob kung may kasama akong apo, si kapatid na yung aking mga apo, ilang mga apo ko kasama ko, 4 yata. Pero mabigat po ang loob ko noon dahil parang hindi ko naiintindihan kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Yun. Ngayon ko lang po naintindihan buong buo. Lahat pala ng yung ginamit ng Diyos para sa ikabubuti ng mga tinawag niya. Kaya ako ito isineshare sa inyo para maintindihan nyo rin na anumang darating sa buhay mo, pagka umiibig ka sa Diyos, sa mga bandang katapusan, sa bandang pagkatapos ng mangyari, doon mo malalaman sa ikabubuti mo pala yun. Kung meron dumarating na parang masama, ano ibig sabihin nun? At ano ang maging dapat nating pagtitiwala? Basahin natin yung 4:12 hanggang 13 ng 1 Pedro 6. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. MCGI, walang iba. Kasi maramay tayo. Alam niya, kahit sa parang masama. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Tila hindi ikaliligaya, parang akala mo masama, parang akala mo ikalulungkot mo. Pero gayon man, pagkatapos nun, namumunga yun ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay ng katwiran. Maliwanag yon. Kaya kung halimbawa may dumarating na parang mga persecutions, mga problema, mga hirap, ang tiyakin mo lang, kapatid, umiibig ka ba sa Diyos? Pag ang sagot mo'y umiibig ka sa Diyos at naramdaman mo sa puso mo, kahit ano pa dumating, magtiwala ka, hindi mo ikakasama yan, ikakabuti mo yan. Naalis ka sa trabaho, umiibig ka sa Diyos. Naalis ka sa trabaho, pinagkaisa-isahan ka, huwag ka malungkot, ikabubuti mo yan, makita mo may darating mas maganda. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Amen. Ito ang katiyakan sa Biblia. 37:37 ng awit. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Sinasabi ng hindi nagsisinungaling na Diyos, ang sakdal, ang matuwid, may maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Maligaya ang wakas ng taong may kapayapaan. Kahit ano pa ang pag-uusig, guluhin ka. Kahit ang buong mundo, guluhin ka. Merong kapayapaan sa isang taong umiibig sa Diyos. Ang titiyakin mo lang, kapatid, umiibig ka ba sa Diyos? Mahal mo ba ang Diyos ng higit sa lahat? O matulog ka na ng mahimbing. Pagdating ng problema, huwag kang mag-alala. Lahat ng yan magagawa ng Diyos para
ikabuti mo, hindi mo ikasasama yan. Sana naunawaan ninyo ito, mga kapatid.